Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna lumayo at magbasa po ng salita ng Diyos. Sa mga Kawikaan, chapter 16. Ang mga balak ng isipan ay sa taong nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit sa tunay ng layo, si Yahweh ang nagkakalos. Pinagkitiwala na ba Yahweh ang gagawin? Magtatanong tayo kasi lahat ng buhay. Lahat ng bilang ng Yahweh ay mayroong kapangyarihan at ang masasama o parusahan ay pinagplan. Inuumiyan ni Yahweh ang lahat ng mayabang. Sila itiyak na maparusahan. Tapatan kay Yahweh upang ipagawaran sa kanyang tumagalan at sa pagsunod. Sa mga buhay ng tao, malikod-lugod kay Yahweh, maging ang mga halaman sa kanyang maging kapatid. Ang maliit na halaga ang buwas sa maging buti paraan, ay higit na mabuti siya ang buwas sa kasamahan. Ang tao at magpapala, ngunit si Yahweh ang nagpapal. Ang bibig ng hari ay kapal ng siyang pinasilan. Hindi siya mamamali sa lahat ng kapatid. Mga si Yahweh ang tarang ng tao at sa negosyo ay katapatan. Hindi dapat tulugan ang sasamahan ng kamayang pagkat ang katagan ng pagkakamahala ay nasa katawan. Ang nais pakinggan ng hari ay katapatan. Ang nagsasabi nito ay kanyang pinulutan. Sisikap ng matalino ang nagsilahan ng kanari. Pagkat pagkalit ng hari ay buhay ng masasabi. Ang kagandahang loob ng hari ay para ulat ang makakal. Kaya talapunan ang kapay ng buhay. Higit magiging sa dito ang nagkaroon ng karunungan. At higit kay sa bilang ang nagtaglay ng kapangalan. Ang nadas ng tuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa masimuhay. Ang kapalayo ay umahandong sa pagbawasak. At ang pagmamataas hindi ka buti ang magpapakambaba kahit naman kaysa makihati sa yaman ng mataas. Ang sumusunod sa payo ay mananggana at palagi taong kayawin ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matalis ng pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay pagpalang buhay para sa matalino. Ngunit mahirap maturuan ng mga tao. Iniisip ng matalino ang kanilang sasabihin, kaya naman ang kausap ng matalino niyang amipin. Hay-hay sa salita ay parang tulad pugyuhan. Matamis sa panglasa o natusog ng katawan. May daang matuwid sa kinig ng tao, ngunit kamatayan ang dulo ito. Dahil sa pagkain habang sisisita, upang ang gutom ay kaya ang lunas. Laman ng isip ng pagpasaman puro sa kasamaan. Kanyang mga labi ay parang nakapasok ang buhay. Tao balot-balot ang isipan ay nag-aasik ng karuluhan. At sila naman ng chismis ang pinagsamaan. Pinususok ang tao nito ang kanyang kapwa at pinupuyos na
Ingat ka sa taong pangiti-ngiti at libad-libad, pagkat siya mayroon siyang masamang gitala. Ang mga uban ay tutong ng karangalan. Ito ay nitala mo sa matuwid na pamumuhay. Higit ang mabuti ang tiyaga ay sa pagpuyarihan, at ang pasupil sa sarili ay sa pagsakop sa mga bayan. Sila sa tawag at tao ang pagkakapunan, ngunit si Yahweh lang ang proteksyonan siya. Salamat po sa paggamasa ng salita ng Diyos. So, manatili po tayo nakatayo sa ating pagpupuri po sa Panginoon. Ating pong awitin po ang siya sa atin po natin ang Diyos. Kasing puso ko yung sinisiyasan. Puso ko yung sinisiyasa. Buhay ko iyong alam.
Tayo pa ay manalangin. Salamat nga po Panginoon sa araw na ito at sa oras na ito Panginoon dahil Lord God, kami yung muling pinagsama-sama Panginoon upang Lord, itaas namin, pasalamatan ka namin sa mga nakaraang linggo na ginawa mo sa aming buhay. Maging man Panginoon ay hindi maganda o maganda Panginoon, dapat namin pasalamatan dahil Lord God, ang importante. Nandito kayo Panginoon sa umagang ito upang manghingirin Panginoon ang kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Panginoon, patawarin mo kami Panginoon. Lord God, dalangin po namin sa umagang ito ang mga dalangin ng sahay Panginoon. Ang aming Pastor Asin Panginoon, patuloy mo siyang ingatan Panginoon at bigyan ng matalinuhan Panginoon yung gagaling namin sa iyo. Maging si Pastora Nina, Pastor Diego Panginoon, patuloy mo silang ingatan sa kanilang mga buhay Panginoon sa kanilang araw-araw na paghahayo ngayong mga salita Panginoon. At dalangin ko rin Panginoon sa aming pag-aawitan ngayong umaga. Ikaw ang mamuna Panginoon at ito ay makarating sa iyong paanan Panginoon. Salamat po Panginoon at patuloy din namin dalangin Panginoon ang aming mga kapatiran pa na wala sa umagang ito. Ikaw nga po ang magpaalala Panginoon na ang araw at ang oras na ito Panginoon ay sa iyo lamang Panginoon. Dapat namin pasalamatan Panginoon ang mga nangyayari sa aming buhay Panginoon. Kaya samahan mo kami mula sa umpisa Panginoon ang aming gawain Panginoon. Patuloy na ipinagpapasalamat Panginoon ang isang linggo ng pag-iingat sa aming mga buhay Panginoon, sa member ng Katuparan Church Panginoon. Salamat po ng marami at ikaw ang magdala sa kanila dito Panginoon sa umagang ito. Patuloy na namin luluwalhatiin, sasambahin at pasasalamatan na may pag-ibig Panginoon. Salamat po, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bali pakikamayan po muna namin yung mga nasa kayo at kanan. Tara po. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay po na mabuti ang ating Panginoon. Ang sarap po na gumising po tayo sa umaga na meron po tayong may mga kagalakan po tayo sa ating puso. At ngayong umaga po ay aawit po tayo sa Panginoon. Bigyan po natin siyang karangalan sa ating pananamba sa umaga ito. Awitin po natin pagising sa umaga.
ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ano man, Diyos, ang naranasan namin sa mga nagdaang linggo, Panginoon. Pinakita mo, Diyos, ang katapatan mo, Panginoon. Lord, our prayer, Panginoon, na patuloy na totally surrender namin ang aming buhay sa iyo, Diyos. Let's sing po. Oh, to Jesus, I surrender. Oh, to Thee.
with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Yes, Lord, we believe in you.
dahilan, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay, O Diyos. This life is just temporary, Lord God. Pero, Panginoon, dahil may opportunity kami makilala ka at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, naging meaningful po ito, O Diyos. Kaya, Lord, kayaan mo, Panginoon, patuloy, Panginoon, namin inaalala yung panahon, O Diyos, na tinanggap ka namin bilang Diyos namin at tagapagligtas ng aming buhay. Lord, because we believe na, Lord, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalan mo, Jesus, ang makakapagligtas sa amin, Panginoon. And Lord, we believe in your name. We believe that you are God, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon namin, Panginoon, noon at magpakailanman, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po, Panginoon. Salamat po sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Sa anuman, O Diyos, na naranasan ng bawat isa sa amin, na pinakita mo, Panginoon, that you are still in your throne, Panginoon. Ikaw pa rin ay nanatiling Diyos, Panginoon, sa amin. Ikaw pa rin ay nanagana sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po. Patuloy mo, Panginoon, kaming i-fill in, Panginoon. Punuin mo kami, Panginoon, na magsumamo kami, Panginoon, sa pagsasaliksik namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Lord God, patuloy mo kaming ayusin, Panginoon. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon, sa wangis, Panginoon, na nag-iisa, Panginoon, Panginoon Jesus. Lord God, salamat po. Minsan pa, salamat sa katapatan mo, Panginoon. Patuloy ka, O Diyos, namin maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, ang papuring ito, Panginoon, kayaan mo, Diyos, ay naging mabangong samyo at isang kagalakan at nagbigay ngiti, Panginoon, sa iyo. Lord God, we are here, Panginoon, not because we love you, but because you love us first, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, O Diyos, na kailanman, Panginoon, hindi magbabago, Panginoon. Lord, we honor your name. Patuloy mong samahan ang bawat isa sa amin sa pakikinig na iyong salita, Panginoon. Ma-enjoy namin, Panginoon, ang presensya mo at ang presensya ng bawat isa. Lord, salamat po. Purihin ang kataas-taasang pangalan mo. Sa iyo po ang handog papuri. Sa iyo po ang handog karangalan, Panginoon Jesus. Ito po ang aming awitin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayo makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa umaga nito. Kaya po natin na sa pagpapatuloy po ng ating pinag-aaralan sa buong buwan ng March ay crossover, living a fully surrendered life. At salamat po sa Panginoon sa patuloy na ang bawat isa nandito. Nagpapatuloy, no? Kahit na marami tayong nararanasan, pero ang Diyos ay mabuti at siya ay dakila. Sa umagang ito, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon. Katulad ng aming inawit, Panginoon, na we can do nothing, Panginoon. We all surrender, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi namin kaya, Panginoon, ang mga bagay na kung sa aming sarili lamang, Panginoon. Kaya, O Diyos, hayaan mo po na ang umagang ito, Panginoon, ay maging pagpapala sa amin na susunod kami, Panginoon, anuman ang mangyari, anuman ang nais mo, Panginoon. At hayaan mo po na ang buhay namin ay maging kaaya-aya sa iyo, Panginoon. At ang buhay namin ay aming isuko sa iyo, Panginoon. Purihin ka aming Diyos sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ang pag-aaralan po natin patuloy doon sa crossover, no? Living a fully surrendered life, ang buhay ng pagsuko o yung surrendered life. Kapag po ba sinabing pagsuko, ano nasa isip ninyo? Surrender. Ibinibigay natin ang lahat, no? Minsan, o kadalasan, kapag tayo ay sumusuko, sinasabi natin, no, parang ang hina naman ito. Suko agad. Ayaw magpatuloy. So parang sinasabi na ang pagsuko ay kahinaan. Sa term, no? Pero, sa pananampalataya ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, ang tunay na pagsuko ay hindi pagkatalo. Kundi, ano ang pagsuko? Ito ay tagumpay ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin po, ibinibigay natin kung ano ang meron tayo, yung lahat. No? Isinusuko natin sa Panginoon. Kaya nga may mga pagkakataon na kapag tayo may problema, pag hindi na natin kaya, anong ginagawa natin? Lord, hands up na ako. Suko na ako, ayoko na. No? Minsan sa mga asawa natin, kapag tayo ay problemado, no? Pag hindi mo na talaga kaya, ano sinasabi mo, Lord, ayoko na, sinusuko ko na siya sa'yo. Ikaw na bahala sa kanya. Sa mga anak natin, kapag problemado sa buhay, anong sinasabi natin? Lord, isinusuko ko na siya sa iyo. Binibigay ko na siya sa iyo, Panginoon. Ikaw nang bahala. Ito yung pagsuko natin sa Panginoon na sinasabi natin na, Lord, ikaw yung bahala sa akin. Yung kalooban mo na, Panginoon, ang mangyari, hindi ang kalooban ko. May mga panahon na parang sa atin, kapag tayo ay nagkukumit sa Panginoon, no? Buo ba? O kalahati? Half committed. Minsan sinasabi natin, sakto lang, sapat lang. Kapag tayo ba ay ibinibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, sakto lang, parang Coke, sakto lang, sapat lang. Pero ito ba dapat yung ibigay natin sa Panginoon? Kapag tayo nagbibigay ng report sa trabaho, sa school, pwede na yan, okay na yan. No? Pero sa Panginoon, hindi po pwedeng okay na yan. Sapat na yan. Tama na yan. Hindi pwedeng ganun. Sa Panginoon, dapat all in. Buo. Parang sa sasakyan po, kapag tayo bumibili ng sasakyan, ang tinatanong natin, ano ba yan? All in? Lahat ba nandiyan na? Sa pagsuko po sa Panginoon, dapat all in. Buong puso, buong buhay, araw-araw. No? Kaya ang pagsuko ng isang buhay ay nagsasabi sa Panginoon na, Panginoon, hindi ang gusto ko ang mangyari, kundi ang gusto mo ang mangyari. Ano ba ang nais ng Diyos? Ang buhay ng pagsuko ay nangangahulugan ng una, ang pagsuko ay ang pagpili sa kalooban ng Diyos higit sa sariling nais. Hindi nais ng sarili natin, kundi nais ng Diyos. Sabi po ng Lucas, chapter 22, verse 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon man, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang mangyari. Ito po yung panahon na ang ating Panginoong Jesus ay mapapako doon sa krus. Kasi kung tutuusin, pwede naman siyang umayaw, di ba? Pwede naman niyang sabihin na, teka, Diyos din ako
Bakit ako? Pwede naman yung mga apostol ko o yung mga disciples ko ang gumawa nito. Pero, hindi po yun yung ginawa ng Panginoon. Kundi, ipinakita ng Diyos yung pagsuko niya. Doon pa lang sa simula, no? Yung pagpili doon sa kalooban ng Diyos. Kahit ayaw niya, pero sinunod niya yung kalooban ng Diyos sa kanya. Kasi ito yung alam niya na nararapat. Ito ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit na ang kanyang pagiging tao, no, yung pagiging tao ng ating Panginoon ay andoon yung paghihirap. Kasi nasa human flesh, no, mahirap yung gagawin niya. Siguro ini-imagine pa lang niya, sobrang hirap na, sobrang sakit na. Kaya nga doon sa panalangin niya, doon sa Gethsemane, anong nangyari? Sa pagluha niya, halos dugo na kasi yun, alam niya yung sakit, alam niya yung papasalin niya. Kasalanan ng buong mundo yun eh. Ng bawat isa sa atin. At hindi yun mababawi. Pero yung kalooban ng Ama, ang kanyang nasunod, naganap ang kalooban ng Diyos sa kanya. Isinuko niya, no? Ano man yung bigat sa puso niya, isinuko ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pagsuko sa Panginoon ay ito yung hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Parang isang operasyon. No? Hindi natin alam kung after the operation, mabubuhay ka pa ba? Pwedeng tagumpay ang operasyon, pwedeng hindi. Nakasalalay kanino? Sa surgeon, ang kanyang buhay. Eh kung magkamali ng tusok, patay. O kaya naman, magkamali siya ng hiwa, no? Patay siya. Ang buhay po natin ay nasa Panginoon. Hindi natin alam, no? Kontrolado ng Diyos ang ating buhay. Kaya ang pagsuko sa Panginoon, ito ay hindi kahinaan. Ito ay katagumpayan sa kalooban ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Ang pagsuko sa Panginoon ay pagtitiwala na kahit kailan hindi natin maiintindihan. Pero alam ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Ang tanong po, meron ka ba? O meron ba akong bahagi ng buhay na inilalaban ko sa kalooban ng Diyos? Yung hindi pa natin ibinibigay sa Diyos. Meron ba? Handa ba akong magsabi ng Panginoon, mangyari ang iyong kalooban? Naibigay na nga po ba natin kung ano talaga yung nais ng Diyos? Yes, sinasabi natin, ang buhay ko ay sa Panginoon. Pero, talaga bang sa Panginoon? Ang buhay na sumusuko ay nagsisimula sa pagsasabing, oo, Panginoon. Yes, Lord, I will follow. Sabi ng isang pastor, ikaw ay magbimisyon, dadalik ka sa lugar ng talagang mahirap, no? Life and death. Yes, Lord. Sila na lang. Nag-yes ka, pero sabi mo sila na lang. Nung naisip-isip mo na, aba, teka, life and death yun ah. Hindi na ako makabalik. Pag sinabi po natin, yes, Lord, we will follow the Lord. We will surrender sa Panginoon. Pangalawa, ang araw-araw na paghandog ay nagdudulot ng pangmatagalang pagbabago. Romans 12, verse 1b, sabi po ni Apostol Pablo,
Ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Nagagamit po ba natin ang bawat bahagi ng katawan natin bilang kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ang pagsuko po ay hindi lamang sa mga maliliit na bahagi, no? Sa maliliit na desisyon ng ating buhay, kundi maging sa malalaking bahagi. Minsan, sinasabi natin na gagawin ko yung gusto ko, ito yung plano ko. Pero, ibinigay ba natin muna sa Panginoon yun? Isinukuban muna natin? Sa pag-aasawa, minsan, no, yung gusto lang natin. Pag-boyfriend, gusto lang natin. Pero sa kalooban ng Panginoon. Sa trabaho, ito gusto ko, pero hindi ka naman talaga fit doon. May mga bagay na akala natin, ito na yung kalooban ng Lord. May mga bagay na akala natin, maliit lang. Hindi ito big deal sa Panginoon. Pero, papaano pa natin maisusuko yung mga bagay na malaki sa buhay natin? Kung yung maliit na bagay ay parang okay na lang. Ito na lang. Kumbaga sa ano, may reservation. No? Nire-reserve. Ito lang muna. Ito lang ang pwede. Itong malaking bahagi, akin to. Akong bahala dito. Portion ko to. Pero ang sabi po ng Panginoon, araw-araw dapat yung pagtatalaga natin sa Panginoon. Buong buo. Buo, walang labis, walang kulang. Sa lumang tipan po, ang handog ay inilalagay sa altar o doon sa dambana. No? At ito ay kinakailangang patayin sa bawat paghahandog nila. Ngunit ang buhay po natin ay naiiba dito. Kailangan hindi isang linggo lang. No? Kundi dapat araw-araw nating ipinagkakaloob sa Panginoon. Kapag inialay natin ang buhay natin sa Panginoon, ibig sabihin po noon, gagampanan natin kung ano yung plano ng Panginoon, ano yung kagustuhan ng Diyos sa atin. Marami po sa atin ang nangangako sa Panginoon na, Lord, sige po, susunod ako. Pero pag linggo lang. O sige Lord, susunod ako. Pero may kapalit, may kondisyon. No? Pero ang sabi po ng Panginoon, ang pagsuko sa Panginoon o ang pangako natin sa Panginoon ay hindi lamang po tuwing linggo. Kasama po doon yung Lunes, yung Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Araw-araw. Ang ibig sabihin po noon, buong buhay natin, pagsuko sa Panginoon, hindi lang isang linggo, kundi araw-araw, na dinideclare natin yung bawat desisyon natin ay isasangguni natin sa Panginoon. Kasi maraming pagkakataon nagkakamali tayo. Tama? Maraming pagkakataon, marami tayong maling desisyon sa buhay na at the end, pagsisisihan natin. Buhay na handog, yung tuloy-tuloy, patuloy, no? Hindi lamang minsan, at yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, may pagbabago ng ating buhay. Nakikita yung pagbabago. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang po naniniwala sa Panginoon. Hindi sapat na, yes, naniniwala ako sa Panginoon, siya ay Diyos, siya ay buhay, siya ay tagapagligtas. No? Hindi lamang paniniwala, kundi pagsuko sa Panginoon. Pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Ng lahat-lahat sa Panginoon.
Hindi lang yung kung ano yung gusto natin. Yun lang. Parang sa pagkain. Naghain si nanay ng pagkain. No? Pero dahil hindi mo gusto, iiwan mo. Masakit. Kasi pinag-isipan, pinaghirapan, no? Pwedeng may gagawin pa si nanay o si tatay, tapos hindi ka kakain. Hinintay ka, pero hindi ka kakain, hindi mo siya sasabayan sa pagkain. Ano ba ang nais ng Panginoon? Nais ng Diyos na ihandog natin ang ating oras sa Panginoon. Hindi po natin hawak, no, ang oras, ang lahat ng bagay. Maaaring bukas makalawa, kunin ang ating oras, kunin ang ating buhay. Walang may hawak. Hindi natin alam kung anong mangyayari ngayon, bukas. Sa oras na to, magkasama tayo. Nakikita nyo, personal, kinabukasan kaya, magkikita-kita pa rin kaya tayo. Makikita nyo pa rin kaya yung ngiti, yung pagbati, hindi natin alam. Hindi lang pala buhay, no? May ihandog natin sa Panginoon. Yung oras natin sa Diyos. Talents, yung mga talento natin. Lagi natin sinasabi, ay hindi ako fitted dyan. Hindi ko kaya yan. Ano ba gawin mo dyan sa talent mo? Kakalawangin mo lang. Sayang. Yung mga desisyon natin sa buhay, ang Diyos ang nakakaalam sa atin. No? Sa relationship natin, ito ba ay kalooban ng Diyos? Sa pag-aasawa, kalooban ba ng Diyos? Yung kinabukasan natin, kanino ba natin ipinagkakatiwala? Minsan, sa pagkakataon, lalo na sa mga ama, sa magulang, higit sa lahat, sa magulang. Lagi sinasabi ng magulang natin, no? Isa lang naman ang gusto namin sa inyo. Magkaroon kayo ng magandang buhay. Kaya ito ang kunin mo. Minsan sinusunod natin, minsan naman hindi. Naalala ko si Kuya, yung pinsan ko po. Sabi ko, Kuya, bakit hindi ka nag-bar? Kasi sayang. Hindi siya licensed engineer eh. Pero tinapos niya. Sabi ko, bakit hindi ka nagtapos ng yung kumuha ka para mag-board ka, magkaroon ka ng license. Sabi niya, hindi ko naman kasi talaga gusto yan. Si tatay lang ang may kagustuhan. Ito ang gusto ko. Si ate, bakit din ang kinuha mo? Hindi mo tuloy natapos. Ang dami kang jump. Eh kasi hindi naman yun ang gusto ko eh. Gusto kasi ni tatay yun. Minsan, kahit ayaw natin, sumusunod tayo. Pero sa Panginoon, hindi po pwede na ayoko. Hindi man po malinaw ang plano ng Diyos, yung gusto niyang mangyari. Pero, alam niya ano ang makakabuti. Minsan, sabihin natin, hindi ko naman alam, Lord, kung bakit ako susunod sa iyo eh. Bakit ako pupunta doon? O bakit kita susundin? Bakit kinakailangan kong gawin? Malabo sa iyo. Hindi malinaw. Pero, ang sabi ng Panginoon, sumunod ka.
Ang buhay po natin ay sa Panginoon. Sa Diyos ang buhay natin. Ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Pangatlo, ang pagkapanginoon ng Diyos ay napapatunayan sa pangkaraniwang pagsunod. Ano pong ibig sabihin? Ang buhay na sumusuko ay hindi kawalan. Ito ay pakinabang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay sumunod sa Diyos, no? Siya ay nanalangin doon sa Gethsemane. Sumunod siya. Isinuko niya na lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng pupwedeng temptation ng kaaway sa kanya. Kasi pwede naman niyang gawin talaga yun kung kagustuhan lang niya. Pero dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay sumunod sa kanyang Ama, ano pong nangyari? Dumating ang kaligtasan sa buong mundo. Naranasan natin yung salvation ng Panginoon. Kung hindi siguro sumunod si Jesus, no? Saan kaya tayo ngayon? Hanggang ngayon, meron pang mararanasan natin yung kaparusahan. Separate pa rin tayo sa Ama. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ay nagbunga ng muling pagkabuhay. Yun yung pangako na mararanasan natin kapag tayo ay namatay. Yung pisikal na kamatayan. Kaya nga ang pinaghahandaan ng mga mananampalataya ay hindi ang pisikal na kamatayan, kundi yung kabilang buhay. Pag namatay tayo, itong pisikal na to, wala na to magiging alikabok, uuurin, no? Pero doon sa kabilang buhay, kapag tayo ay namatay, saan kaya tayo? Dapat katiyakan, kasiguraduhan, hindi po pwedeng baka. Hindi po pwedeng kung nasaan ka man. Dapat alam natin kung saan tayo. So alam natin na mayroong buhay na walang hanggan dahil sa pagsunod ng ating Panginoon. Natupad ang plano ng Diyos. Sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, natupad ang plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, alisin tayo doon sa kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno, no? Ginawa ni Eva at Adan. Hindi tayo manatili doon. Ang nais ng Diyos, manumbalik yung relasyon ng tao at ng Diyos. So dahil sa ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, meron yung communication natin sa Panginoon na ganap. Ito yung malaking plano ng Diyos sa atin. Kaya tayo ngayon, nananampalataya tayo sa Diyos kahit hindi natin siya nakita. Meron na ba nakakita sa Panginoong Jesus? Meron na ba nakakita sa Diyos? Ni isa sa atin, wala naman. Pero bakit ka nananampalataya? Bakit nandito ka ngayon? Kasi alam natin na meron, naniniwala tayo na merong buhay na walang hanggan pagkatapos nito. Kahit hindi pa natin yan nararanasan. Hihintayin pa ba natin mamatay muna tayo bago natin sabihin na, uy, totoo. Sabi ng Bible, no, yung kwento sa Bible, ano nangyari? Sabi nung namatay na mayaman, pwede bang dalhin mo muna ako doon para malaman nila na may totoong Diyos, na mayroon talagang impyerno na hindi nila maranasan yung nandito. Kailangan pa bang mangyari yun para talagang ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Kasi once na mamatay tayo, wala namang balikan No? Walang balikan. Totoo na yun. Kung pwede lang sana panaginip. Pero hindi. Totoo na yun Yun na yun. Wala nang balikan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, make sure, no? Siguraduhin natin yung sarili talaga natin ay nasa Panginoon, fully surrendered.
Talagang pagsuko sa Panginoon. Walang pag-aalinlangan. Ang tanong po, talaga bang naibigay natin ang buhay natin sa Panginoon? Naisuko ba na talaga natin? May totoo bang pagsuko sa buhay natin sa Panginoon? Ang kamatayan po ng ating Panginoon doon sa krus, ito yung pinakadakilang tagumpay. No? Ito yung best na nangyari. Kasi alam natin na meron tayong kaligtasan. Parang ganito lang po yan. Parang may nagbigay sa iyo ng cheque. Blank check. May pirma, pero walang nakasulat. Minsan, parang magdadalawang isip ka. Kasi, walang halaga eh. No? Kung yung ba ay ibibigay mo dun sa tao o hindi. Kasi, pwedeng lawanan niya ng malaking halaga. No? Pwedeng maliit lang. Pero, ang pagsuko po natin sa Panginoon ay parang ganyan lang din. Blanco. Hindi natin alam kung gaano kahalaga, kung gaano kalaki ang ilalagay doon na pera. Kasi hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. Pero, ang malaking bagay po doon, yung kinabukasan natin ay nasa Panginoon. Yung plano ng Diyos, yung pangarap ng Panginoon, lahat yun alam ng ating Panginoon. In application po, kapag tayo ay sumuko sa Panginoon, nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan, kapalit ng pag-aalala. Ito yung ibinibigay ng Diyos. Kahit magulo ang paligid, panatag ang kalooban natin. No? Ngayon, nararanasan po natin ba't ibang war. No? Taasan ng bilihin, taasan ng kuryente, ang tubig, ang gas. Sabihin natin, ay, hindi ako affected kasi lang ako sasakyan. Totoo naman. Marami pong pagkakataon na ganyan. Pero, kabila, affected tayo. Kasi, wala kang sasakyan, yes, pero ang bilihin, mataas. Magkano na sardinas? O, 3 piso na pandesal. Magkano na sardinas ngayon? Magkano po ang kilo ng tuyo? 300. Magkano po ang kilo ng pork? 320. Magkano ang kilo ng chicken? Lahat tayo affected, no? Lahat tayo. Pero, ang sabi ng Panginoon, binibigay ng Diyos ang kapayapaan. Kahit na mahal ang mga bilihin na yan, alam naman natin, di tayo pababayaan ng Diyos. Panatag, no? Meron tayong kapanatagan sa ating Panginoon. Nagbibigay siya ng direksyon, kapalit ng mga kalituhan o yung mga doubt natin. Mas malinaw ang direksyon ng Diyos sa buhay natin. At binabago niya ang buhay. Binabago niya ang ating buhay. Unti-unti, nagiging katulad tayo ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa ating mga sariling plano. Totoo. Mas maganda ang plano ng Panginoon at mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa sa buhay natin. In conclusion, ang buhay ng pagsuko ay nangangahulugan ng una, ang pagsuko ay ang pagpili sa kalooban ng Diyos higit sa sariling nais natin. Pangalawa, ang araw-araw na paghahandog ay nagdudulot ng pangmatagalang pagbabago. At ang pangatlo,
ang pagkapanginoon ng Diyos ay napapatunayan sa pagkaraniwang pagsunod. Maliit na bagay, no? Pero sa pagsunod natin sa Panginoon, napapatunayan natin na ang Diyos ang nagiging hari ng buhay natin. Ano yung challenge sa atin? Ano pa ba yung hindi natin na isusuko sa Panginoon? Yung dreams natin, marami tayong pangarap. Bata pa lang tayo, nabuo na yung mga pangarap sa ating kaisipan. Tama? Gusto kong maging doktor. Gusto kong maging abogado. Gusto kong maging mayaman. Gusto kong maging artista. Gusto kong makapangasawa ng mayaman. Gusto kong makapangasawa ng tall, ng dark. Ang binigay sa'yo, tall naman, dark naman, at mabait. Diba? Marami tayong standard sa buhay. Marami tayong pangarap. Pero, binigay ba natin ito sa Panginoon? Hindi natin kayang ibigay. Ako po, naalala ko noon, pangarap ko talaga na maging mayaman, maging business woman. Yan ang pangarap ko. Kasi gusto kong magkaroon ng pera. Nakaming pera eh. Pangarap ko yun. Tapos gusto ko, syempre, dahil wala kaming tatay, gusto ko syempre, si mama, ito yung mangyari sa kanya. Tapos kaming magkapatid, dalawa lang kami. So ito yung pangarap ko. Pero, hindi yun nangyari. Tapos, yun yung pangarap ko. Tapos ang pangarap pala ng tatay ko sa akin, maging engineer. Talino ako sa mat eh. Walang nangyari. So, ang nangyari, inayawan pa ako ng tatay ko. Kasi hindi ako naging gano'n. Hindi ako naging katulad, hindi ako humabol sa step niya. Hindi ako naging engineer na katulad niya. Marami po tayong pangarap sa buhay. Ito ba nasubo natin sa Panginoon? Relationship. Minsan gusto natin ito. Pero hindi ito kalooban ng Panginoon. Mga kasalanan, mga tago, hindi nakikita. Pero ang Diyos ang nakakakita. Mga fear, takot. Ano yung takot? Baka maghirap kami, baka hindi na kami makakain. O baka mawalan ako ng trabaho, paano ang pamilya ko? Marami tayong takot. Ngayon po, ang tamang panahon para suko natin sa Panginoon ang mga bagay na yan. Minsan po mahirap gawin. At totoo naman, mahirap gawin kasi masakit. Marami kang doubts sa Panginoon. Maraming, paano Lord? Pero Lord, paano? Anong mangyayari? Marami tayong paano, marami tayong pero. At marami ding hurts. Pero sabi ng Panginoon, isuko natin sa Lord. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Kahit masakit. Kasi alam naman natin, pagkatapos nun, may dulot ang Panginoon. May joy at the end. Maaaring may ayos pa ng Lord. No? Yung broken relationships o yung mali mong inumpisahan, maayos ng Panginoon. At the end, mas magiging masaya. Mas magiging mabuti. Sasabihin mo pa, sana Lord, noon pa, sumunod na ako. Sana Lord, noon pa ginawa ko na. Para ngayon, nai-enjoy ko na yung katagumpayan, nai-enjoy ko na yung joy, yung reward. Kasi at the beginning, andun na yung sabi ng Lord sa iyo, sumunod ka, mag-follow ka. Kung ang bayang Israel, sumunod kaya sa Panginoon, mararanasan kaya nila yung 40 days ng paglilibot? Kung sumunod kaya ang bayang Israel, makakarating kaya sila sa promised land? Ang
ang Panginoong Jesus sumunod. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit ang hirap tanggapin, sumunod siya sa Diyos. Kaya naranasan po natin yung reward. At mararanasan po natin pag dumating yung panahon na tayo ay kunin ng Diyos. Ngayon po, sabay-sabay natin i-declare ang nais ng Panginoon. Hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang mangyari, Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Katulad ng inawit natin kanina, I surrender. Can we sing again yung song? And habang inaawit po natin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I surrender. And sa pagsabi natin na I surrender, Lord, kasabay, no? Lahat ng meron tayo, trabaho, finances, relationships, ano pa yung pwede natin ibigay sa Panginoon? Hindi lang buhay. Kasi yung buhay natin, given yun eh. Na ibinigay na natin. Mula nung nakakilala tayo sa Diyos, given, ibinigay natin ang buhay natin. Pero, ano yung mga hindi natin na isusuko sa Panginoon? Marami. Na hindi natin kayang isuko. Kasi meron tayong doubts, meron tayong what if, pero baka, no? Ito yung meron tayo eh. Baka pagka binigay ko sa iyo, Lord, pag nagsara ako ng tindahan ko ngayong araw na to, wala nang bumalik na customer ko. Lord, baka pag nagbigay ako ng tithes ko ngayon, baka wala na akong kainin bukas. Lord, baka kapag yung nililigawan ko, hindi ako sagutin, baka wala na. Marami. Pero sabi ng Panginoon, give it all. All. Lahat. Walang reservation.
po ang kalooban namin ang masunod, kundi ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari. Ito ang nais namin, aming Panginoon. Lord, amin pong sinusuko, hindi lamang po ang aming buhay, kundi ang lahat sa amin. Finances, relationships, our family, our dreams, O Lord. Panginoon, salamat po dahil meron po kami pagkakataon, Lord God, na ibinibigay mo. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na talagang maibigay po namin ang lahat sa iyo. Gusto naming sumunod, fully surrendered life, Panginoon. Gusto naming pagpalain, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na tawagin kaming blessed, Lord. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po kaming sumunod sa iyo ng buong buo. Maisuko, Panginoon, ang lahat sa amin. Purihin ka, O Diyos, ngayong umaga. Ikaw po ang madakila sa aming mga buhay, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ako po tayo na pagbibigay dakila at mapagpalang Diyos, Panginoon. Kami po ay itinatas po namin ang tithes and offering. Ito po ay para magamit, Panginoon, sa aming pangangailangan ng aming church at iba pang pangangailangan sa pang-financial na mga pangangailangan, lalo na, Panginoon, sa mga missionaries na tumupad ng kanilang calling para pagpalaganap ng iyong salita, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang uri ng pagsuko ng financial surrender namin, Panginoon. Ito po yung katuparan ng ang aming panghingi ng mga trabaho, Panginoon, na noon ay nag-pray kami, Panginoon, na bigyan mo po yung Panginoon ng trabaho. At ito na po, Panginoon, ang binigay mo po sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi kami sa amin kahit kailan hindi nagkulang. Kahit kailan hindi mo kami nagkulang sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Ingatan mo po rin, Panginoon, ang mga breadwinner o mga nagtatrabaho, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, kung ano naman ang uri ng trabaho, ang trabaho nila, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na ingatan mo sila sa kanilang pagbibiyay, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang kanilang pinagtatrabaho, Panginoon, na kumpanya. Pagpalain mo, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, Panginoon, na maging productive sila, Panginoon, at maging biyaya sa kanilang pinagtatrabaho. Ganon din, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na mga nasa abroad, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, sila na ingatan sa kanilang mga pagtatrabaho, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.
Blessed Sunday po sa bawat isa. Announcement lang po, sa 5th Sunday ng March, next Sunday po, ang service po natin ay 7:30 a.m. So, ini-encourage po namin ang bawat isa to come early po. And sa first Sunday po ng April, Easter Sunday po, ang service po natin ay 7:30 a.m. po. And magkakaroon din po tayo ng PGL 25 and meron po tayong isang candidate si Kuya Francis po. So, let's continue to pray for this activity po. And magkakaroon din po tayo ng OCC, Operation Christmas Child. This will be on April 20 po. And sa family camp po, 32 church anniversary po. June 12, 13, and 14 po. Ini-encourage po namin kayo na dahan-dahan pong mag-send ng initial payment po. Ang registration fee po ay 2.5. And lastly po, magkakaroon din po tayo ng Experiencing God, EG po. Sa gaganapin po sa Mother Church, May 2 to 3 po. Yun lamang po. Tinatawagan ko na po si Pastor Jico para po sa closing prayer. Sige po, ayan po. Tayo na po ay magwawakas sa ating banang. Pwede po muna tumayo tayo lahat. So yun po, nalalapit na po yung ating mga events o yung mga kaganapan po sa church. Even po yung ating, ayun po, yung Holy Week, nalalapit na rin po. Ano po yung mga preparation, ano po yung mga pangungusap sa inyo ng Panginoon to do that week. Nais ng Lord na maging banal po tayo. That's because tinawag po siya Holy Week kasi tayo din po ay gagampanan po sa kanyang ubasan. So magwakas po tayo sa panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Panginoon, salamat po for continuing reminding us, Panginoon, na mabuti kang Diyos, Panginoon. Salamat dahil, Lord, yung habag mo, yung grasya mo, Panginoon, sa amin ay talagang napakalawak, Panginoon. Lord, minsan, O Diyos, maaring madalas, Panginoon, ay madami kaming pagkukulang, Panginoon. Hindi namin totally sinusurrender ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Pero Lord, patuloy mo kaming nire-remind ng mga salita mo, Panginoon, na ang buhay na ito, Panginoon, ay patungkol sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, help us to obey 100%, Panginoon, at ibigay namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang bahay-sambahang ito, ang church na ito, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na mag-commit kami sa iyo, Panginoon, day by day ng aming buhay at natitirang buhay sa mundong ito. Lord, salamat po muli sa pagre-remind mo sa bawat isa na, Lord, ang surrender naming buhay, Panginoon, ay isang pagpapala. Hindi lamang, Panginoon, sa inyo, kundi sa mga nakakakita sa aming Panginoon. Gusto mo kaming maging ilaw, Panginoon, at asin ng mundong ito. Sa madilim na mundong ito, gusto mo kaming magliwanag, Panginoon. Lord God, alam namin, O Diyos, na nalalapit na, Panginoon, yung pag-alala namin, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, nung ikaw ay nagkatawang tao. Lord God, help us to prepare as well, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, mag-meditate kami, Panginoon, sa goodness na ginawa mo, sa hindi mapapantayan, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay nagkatawang tao, Panginoon. Ipinako sa krus, Panginoon, at nabuhay uli. Lord God, this will be a reminder for all of us, Panginoon, na yung death, Panginoon, even yung death, Panginoon, ay napagtagumpayan mo na, Panginoon. And we believe and we claim na, Lord, meron kaming pinapanghawakan na resurrection, Panginoon, mula sa iyo. Lord, salamat po. Salamat sa bawat isang naririto, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang katapatan mo ay mamalagi, Panginoon, sa bawat isa.
ang guidance mo, Panginoon, ang protection mo, Panginoon, ay, Lord, lagi naming malasap at madama, Panginoon. Maging ang surrendered life, Panginoon, na ninanais mo para sa amin, Panginoon, ay magawa ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Help us to be, maging productive kami, Panginoon, sa mga susunod pang linggo, Panginoon. Help us, Lord God, to meditate your word day and night, Panginoon. Tulungan mo kami na basahin at bumalik kami, Panginoon, sa una naming pagmamahal sa iyo, Panginoon, nang makilala ka namin, O Diyos. Lord God, salamat po. Tulungan mo kami na bilang isang simbahan, Panginoon, ay magpaalalahanan, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng accountability sa isa't isa, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi namin kaya ang buhay na ito ng kami-kami lang. Lord God, salamat po. Panalagihin mo ang pag-ibig sa aming puso. Na Lord, anuman yung ma-receive namin sa mundong ito, Panginoon, we will always respond, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Lord, sa aming pansamantalang paghihiwalay sa umagang ito. Baon-baon namin, Panginoon, ang mensahe mo na, Lord, tunay at tapat ka sa amin at surrendered life ang nais mo sa amin, Panginoon. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa, ang aming mga pamilya, at ang aming mga kapatid na wala po rito, Panginoon. Lord God, patuloy kang magpakilala at mangusap sa kanila, Panginoon. Ipadama mo ang pag-ibig mo sa kanila. Salamat po, Lord. Ma-receive namin at na-receive namin ang biyaya mo sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos. Maluwalhati ang pangalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, magkamayan po tayo. God bless po sa bawat isa. This freedom I shall see.